Speaking of di mapatunayan, tingnan nyo mga ka-GPnatics kung paano po sinagot, sinupalpal ni Yorme Isko, mga ka-GPnatics, ang isa rin sa mga kasama ni Banat Bay na itong si Jay Guevara. Si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ano yun eh? Mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Okay, mastermind daw si Pangulong Bongbong Marcos sa nakawan sa gobyerno. Ang sagot ni Isko? Ano yun eh? Chismis yun eh. Chismis. Parang showbiz ang dating. Showbiz. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. Okay. O, may kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Oo. Kasi wala namang ebidensya eh. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Oh, ayan magkaiba kayo ng alam ko, trip niyo rin yan si Isko dahil noong panahon ng halalan, yan talaga yung binoto nyo, itinulak nyo maging presidente. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, hindi siya sang-ayon sa inyo na sinasabi nyo si Pangulong Bongbong Marcos ang ugat, ang mastermind, lahat ng korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Sabi ni Isko, wala akong nakikita na nagtuturo sa kanya ng direkta. Na mga kababayan, na mga dokumento, katibayan na nagpapatunay siya ang mastermind. So sa madaling sabi, no? Mga ka-GPnatics, chismis lang. Wala nga katibayan eh. Ipagbibilitan nyo pa rin na si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind. Mayroon bang mastermind, mga kababayan, na siya pa ang magpapahuli at unang nagbalita na nahuli na etong si Saldico? Kasi kung siya ang mastermind, I do believe, ang gagawin niya dyan, papatakasin niya talaga yan. 'Di ba? Ang gagawin niya dyan, itatago na nila ng husto yan. Pero nakita natin, mga kababayan, ibinalita pa. At nilalakad, inaayos ang pagpapauwi dito ni Saldico. So, meron, sasabihin mo, mastermind, si Pangulong Bongbong Marcos? Yung sagot ko kanina, Oo. yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, Oo. dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Correct. Pero Yorme, let's follow your logic. Sabi niyo, Okay, ito pa mga kababayan, may banat pa si Banat Bay. Ayaw pang matigil, lumihirit pa guys, para mabunton kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto nilang ibentang. Okay. nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Saldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. Ay, yan ang mali mga ka-GPnatics. Tingnan nyo yung sagot ni Isko Moreno dito mga kababayan kung paano niya susupalpalin yung logic ni Banat Bay. May tinatawag kasing by association. By association. Minsan pag na-associate ka, for example, si President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Aray! Mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa Aray ko mga kababayan, yung tinatawag daw na by association. Maliwanag yung sinabi ni Isko. Hindi natin pwedeng sabihin na porkit magpinsan sila, mga kababayan, ginawa na. Mga ka-GPnatics, ang nag-uutos na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi, ang ibig sabihin niya, kung papalawagin pa natin yan, hindi porket House of Representative Speaker, di ba? Speaker of the House, itong si Martin Romualdez. Dahil ako, mga kababayan, hindi lang kay Pangulong Bongbong Marcos. Kay Speaker Martin Romualdez, wala pa rin ako talagang nakikitang ebidensya hanggang ngayon. So kung hindi dahil
siya ang speaker, ibig sabihin mga kababayan, may kasalanan na siya ang nagmando dito kay Saldico para magnakaw ng kaban-kaban ng milyones-bilyones na kaban ng bayan. Bakit kanyo mga kababayan? Bakit ko sinasabi na hindi ako papayag na sasabihin may pagkakakonekta kaagad si Saldico at itong si Speaker Martin Romualdez dati. Mga ka-GPnatics, di ba tinuturo ni Saldico na ang may kasalanan daw, na ang nag-utos daw sa kanya ay si Martin at itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ni Isko, wala. Chismis lang. Wala talaga nagtuturo. Yan ay by association lang, mga ka-GPnatics. Tama? Yan yung sinasabi kasi ako, nakatabi ko lang si Joma, sabi na ako ay iskomunista. Tama naman yon. Hindi natin pwedeng, mga kababayan, lagi ang magiging logic natin dahil sila ay magkamag-anak, dahil sila ang leader mo, ay meron na sila kaagad ginawang kalokohan or sila na yung nag-utos. Di ba? May pwedeng galaw ang isang tao. May sariling galaw ang isang tao. The only moment na sasabihin mo na sila ay may kasalanan, ma-implicate mo yung mga pangalan at ma-pinpoint mo that he is the mastermind, mga kababayan, or they are the masterminds, kapag meron ng ebidensya. Otherwise, mga ka-GPnatics, lahat yan hinala lang. Lahat yan chismis lang. Kailangan sapat na ebidensya. Kailangan meron kang maipakita, meron ka pong mailatag. Di ba? Hindi pwedeng, uy, magpinsan yan eh. Siguradong nanggagaling sa kanyang utos. Magpinsan yan eh. Sigurado, nagnakaw to, yung isa magnanakaw din yan, may napuntahan din yan, mayroon din nakurakot yan. Hindi pwedeng ganun. Kasi si Saldico, mga ka-GPnatics, ngayon, sa kanya tinuturo ang lahat eh. Maaring nagkaroon ng negligence on the part of the former speaker, pero up until now, until the very moment, mga kababayan, na talagang makita natin, until the very moment na makita natin na may ebidensya talaga kayo na nagko-connect sa kanila, doon lang ako maniniwala. Pero kapag wala kayong naipakita na nag-uugnay, na nakatanggap ng pera, si Martin at maging si Pangulong Bongbong Marcos, lahat yan. Hindi yan magiging sapat. Hindi yan tatayo sa korte. Lahat yan, mga kababayan, dala lang yan ng masamang kaisipan. Dala lamang yan ng mapaglaro niyong kaisipan dahil nga kayo ay anti-Marcos, anti-Romualdez. Pero kapag batas ang pag-uusapan, kapag legality ang pag-uusapan, wala kayong maipapakita. 'Di ba? Hindi ba kayo nagtataka mga DDS, o yung mga host ng SMNI, magkano binabayad sa inyo? Matuto naman kayong magkaroon ng sentido común or common sense na tinatawag. Biruin nyo yung mga alalay ng mga Duterte, ilang abogado yan? Panelo, Roque, Vic Rodriguez, Jing Paras, Topacio, sino pa ba? Napakadami niyan, di ba? Jimmy Bondoc, Estrelito Torion, at kung sino-sino pa. Trixie Angeles, isama nyo na yan. Lahat ng mga abogado, napakaraming abogado na nasa paligid nila. Hindi pa kayo nagtataka? 'Di ba? Kung talagang may katibayan, bakit hindi sila mag-file ng cases or case laban kay Speaker Martin at laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos kung meron talagang ebidensya? Ang ibig lang sabihin niyan, wala po silang sapat na ebidensya para mag-stand sa korte. Alam nila yan. Di ba? Mga kababayan, sabi ni Sir Danny Taling, you're right, Sir GP, it doesn't mean if you're related to the person, everything she or he did wrong, nag-connive na. Di ba? Totoo naman mga kababayan eh. Sabi nga po sa ating konstitusyon, mga ka-GPnatics, 'di ba? Na ang isang suspect
ay inosente until proven otherwise. Diba? Kayo, wala kayong ebidensya. Wala pa kayong napatunayan. Tapos, meron na kaagad, guilty na kaagad sa inyo. Anong klase yan? Tingnan nyo nga po mga ka-GP Natics ang isang nahuling suspect. Kunwari, pinatay niya si Jay Guevara. Mga kababayan, yung suspect nahuli. Kunwari si Banat Bay, pinatay niya si Jay Guevara. Di ba? Mga ka-GP Natics. Di ba? Magkakaroon pa ng pagdinig. Bakit? Bakit kanyo mga kababayan? Kahit na alam mo na si Banat Bay ang pumatay kay Jay Guevara, binibigyan pa ng pagkakataon. Bakit? Inosente pa rin siya. Hanggat hindi natatapos, hanggat walang final conviction. 'Di ba? Inosente pa rin si Banat Bay. Bakit mga kababayan? Baka hindi po natin nalalaman na ang dahilan kung bakit niya pinatay itong si Jay Guevara. Maaring mga ka-GP Natics, ito po ay dala ng kanyang, pwedeng siya po ay nanlaban dahil ito ay pagtatanggol sa kanyang sarili, or pwede rin naman mga kababayan na pinatay niya ito, inaamin niya, oo, ako ang pumatay dyan, nahuli niyo ako pumatay dyan, pero may taong nag-utos sa akin. At kung hindi ko gagawin yon, napatayin si Jay Guevara, papatayin nila ang pamilya ko. Ano ang tawag doon mga kababayan? 'Di ba? Hindi mo pa rin masasabi na suspect talaga yun. Kasi pinilit siya eh. May pagpilit. Although, nakita mo na siya ang pumatay. Inamin niya na siya ay pumatay. Pero, kung siya ay pinilit mga kababayan, yan ay ibang usapan. 'Di ba? Magbabago po ang magiging conviction niya. Kaya hindi tayo pwedeng mag-rely. Sasabihin natin, si Marcos ang nag-uutos dyan, si Romualdez ang nag-uutos dyan. Teka, mga ka-GP Natics, kung sasabihin ninyo yan, pwede rin natin sabihin na si Saldico, nung nangungurakot, nung nandoon pa siya mga ka-GP Natics, sa Sunwest, na siya po ay tuta pa ng mga Duterte, di sabihin din natin, si Duterte nag-utos niyan, ganon? Di ba? Sa atin ebidensya, mas mahalaga ang ebidensya kasi merong mga nakikita yung ating mga mata, pero mga ka-GP Natics, hindi po yun ang sinasabi ng ebidensya. Hindi porket totohanan yan sinasabi ko lagi sa inyo, maging yung mga nakikita natin sa social media, na mga inilalabas ng mga testigo na sila ay may picture, hindi ako masyadong tawag dito, tumitingin dyan. Kasi, tama po, pagdating sa mga politiko, kahit sino pwede magpa-picture. Ako, madami ko rin mga picture sa mga politiko eh. Baka mamaya, pag tinanggap ko yan, dahil ako may picture din sa mga politiko, sasabihin, kasabwat din ako. Diba? Ano malay ko dyan? Kailangan ebidensya po. Diba? Ebidensya, corroborative evidence, electronic evidence. Hindi pwedeng dahil magpinsan, matik. Dahil siya ang commanding officer mo, matik. Meron lang po tayong tinatawag mga kababayan na tawag dito, yung related dun sa boss mo, 'di ba? Yung pagdating sa pagkukumand, mga kababayan, pero hindi pwedeng i-implicate yung pangalan porkit magpinsan dahil boss mo ito, hindi pwedeng wala silang alam. Hindi ganun. Pagdating sa batas, kailangan ebidensya pa rin. Tinapos ko yung una mong vlog. Thank you for granting my request and playing the compilation of Sarah's previous speeches. GP, sa katatawa ko, sumakit ang tiyan ko, uminom ako ng Diatab. Thank you so much, Sir Antonio. Ay, nako. Eto, anong nangyayari pag pinagpipilitan mo, mga kababayan, at kapag matalino ang kaharap mo, syempre, hindi mo makukuha ang gusto mo.
Pero kapag si Sara ang katapat nyo, mga kababayan, tuwang-tuwa kayo. Pero kita mo, wala silang mga reaction, hindi sila makasingit kay Yorme. Lahat ng kanilang rason, lahat ng kanilang mga banat, mga kababayan, hindi lumulusot. Diba? Nakita naman natin kung paano magpayag si Yorme. Pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos, yan ang dapat na attitude ng isang, mga kababayan, ng isang mayor. Diba? Nang naglilingkod sa tao, pag tao talaga ang gusto mong unahin, syempre, mga ka-GPnatics, yung pride mo, tatanggalin mo yan. Yung taas ng ihi mo, kakalimutan mo yan. Lalapit at lalapit ka kung sino ang alam mo na makakatulong sa'yo. Diba? At sana nga mga kababayan, ganito ang magandang halimbawa na kahit lumapit ka sa isang nakakataas sa'yo, sa presidente, dapat walang tinatawag na padrino, walang tinatawag na utang na loob. Dahil yan naman ay automatic, yan naman po ay, mga kababayan, talagang responsibilidad, di ba? Ng ating national government na tulungan po ang gobyerno ng mga nasa lokal. Oh. Ganda ng paliwanag ni Yorme sa tinanong sa kanya. Correct. Sobra, mga ka-GPnatics. Kaya nga nalusaw eh. Siguro sabi ng mga host ng SMNI, ayaw na namin kay Yorme. Hindi namin makuha yung gusto. Di ka na namin iimbitahan dito. Ayaw mo siraan si Bongbong. Yun naman talaga. Umpisa pa lang, tanong ni Banat Bay, Yorme, gusto lang namin linawin na ikaw bumaliktad ka na daw. Sabi ni Yorme, hindi ako bumaliktad. Diba? Yung balimbing, ano yan? May maasim, may matamis. Depende. Doon sa mga hindi matanggap ang katotohanan, maasim 'yun. 'Di ba? Maasim na bitter pa. Pero kapag ikaw, mga kababayan, tama po ang iyong pagsiservisyo. Sabi ko nga kanina, kakainin mo yung pride mo. Kakalimutan mo yung ihi mong mataas. Lalapit ka kung sino ang pwedeng lumapit, pwedeng tumulong dyan sa iyong mga nasasakupan. GP, di ba si Bayad Bay isko siya? Yes, isko siya. Kaya nga gusto nilang paikutin eh. Di ba? Kaya lang, mga kababayan, alam na ni Isko kung ano yung mga klase ng mga tanong nila eh. Hindi naman bobo si Isko, guys. Di ba? Okay. So, ito na